Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, maulang araw. Today is September 2, 2024. September 2 is Monday. Marami pong paaralan na nagsuspinde, maraming bayan, maraming syudad na nagsuspinde ng pasok sa paaralan. Maulan po at ilang mga lugar ang binabaha. Nanatilit sanang ligtas ang lahat sa perwisyo ng kasalukuyang bagyo. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Bagamat malakas ang ulan, hindi niyan mapipigilan ang ating pag-aaral tungkol sa Diyos, sa mga salita ng Diyos. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po nating ebanghelyo ay ang ebanghelyo para sa kasalukuyan, September 2, 2024. So bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Piling mo, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin. Sisimulan na po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo para sa araw na ito na ginagamit sa ating mga misa sa mga Katolikong simbahan. Share screen po ako. Ano ang ating Ebanghelyong pag-uusapan at pag-aaralan para sa araw na ito? Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo para sa kasalukuyan. Ang Ebanghelyo para sa araw na ito, September 2, 2024. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahina. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinaoli sa tagapag-ingat, at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya ito sa kanila: Ang kasulatang ito'y na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito: Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit,
hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, walian ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na pinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila. Mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. So, simulan na po natin ang ating pag-aaral. Pag-usapan natin ang salitang exclusive at inclusive. Exclusive versus inclusive. Okay. Ang definition ng exclusive, ibig sabihin nito, mayroong restriction, mayroong limitation para sa isang tao o grupo ng mga tao o area of concern. Okay? May limitasyon, may restriction, exclusive. Pag sinabi namang inclusive, ibig sabihin nito, hindi nagbibigay exclusion sa sino mang tao. Walang restriction, walang limitation sa sino mang tao, partido o grupo ng mga tao na may kinalaman doon sa issue o usapin. So again, exclusive and inclusive. Yan ang una kong sinasabi sa inyo. The difference between exclusive and inclusive. Pag sinabing exclusive, may limitasyon, may restriction, meron lang mga tao, grupo ng mga taong tinatanggap, at meron mga tao, grupo ng mga taong ine-exclude. Pag sinabi namang inclusive, tanggap ang lahat. Walang restriction, walang limitation. Yan yung ating yan ang aking introduction. The words, the difference between inclusive and exclusive. Noong 1997, sa kagustuhan ng ating ahensya, Departamento ng Edukasyon, Department of Education, DepEd, sa kagustuhan ng DepEd Philippines na ma-educate ang maraming bata, as many as possible, kahit limitado ang pondo, bumuo sila ng plano upang magkaroon ng mga infrastruktura, mga facility na magki-cater, na tatanggap, okay, na maglilingkod sa mga bata kahit na sila may mga disabilities, kahit sila may mga kapansanan. So ang inclusive education sa ating bayan, sa Pilipinas, ay sinimulan ngang inadapt noong 1997 by the Department of Education of the Philippines bilang magandang planong magbigay ng edukasyon sa mas nakararami, higit ng nakararami, as much as possible, as many children as possible. So gininto ang panahon yan ng DepEd Philippines, yung realization ng inclusive education. Gininto ang panahon, 1997. Ngayon, anong sinasabi niyang inclusive education? Inclusive po tayo hindi exclusive. So, ang sinasabi na inclusive education, niyayakap nito ang filosofiya na tanggapin ang lahat ng bata
accepting all children to educate them regardless of the race. Okay? So wala ng indigenous o hindi indigenous, bahagi sa mga nabibilang sa iba't ibang tribo, okay, o what, indigenous sa ating bansa. Tulad ng mga Ita, katulad ng mga Mangyan, okay. So, offered, offered din sa kanilang education regardless of the race, okay, yan man ay taga-ibang bansa, pero lumakit sinilang sa ating bayan. Hindi sila pagkakaitan ng edukasyon. So regardless sa race, the size, the shape, the color, the ability or disability, may kapansanan o wala, bibigyan sila ng suporta ng mga empleyado ng paaralan, the school staff, okay, teaching or non-teaching personnel, okay, with support ng mga magulang at ng komunidad. Yan po ang inclusive education. It embraces the philosophy of accepting all children, regardless of race, size, shape, color, ability, or disability, with support from the school staff, students, parents, and the community. And then, so yan po ang inclusive education. And then, noong 2015, nagkaroon ng plano ng paghahanda para sa EFA. EFA, capital E, capital F, capital A. Acronym po siya ng Education for All. EPA, Education for All in the Philippines. No, yun din, may relasyon doon sa 1997 inclusive education. So what is the central goal of EPA? Magbigay ng basic education ng mga kagalingan, competency sa lahat ng bata mag-aaral, to provide basic competencies to everyone enrolled to achieve functional literacy for all. And what is literacy? Pag sinabi naman pong literacy, hindi naman po yan tumutukoy lang sa kakayahan, the skill, the ability to read, to write, to understand words. Okay? Meron din po kasing tinatawag na numerical literacy. Ito naman yung kakayahan na dapat matutunan, competency ng mga bata na makaintindi ng mga numero at makapagkwenta. Okay, lalo na sa elementary, yung tinatawag na basic numeracy. Mag-add, mag-supply, mag-add, mag-subtract, mag-divide, mag-multiply. So, to understand numbers, okay, numeracy, to be able to learn basic operation when it comes to number. Also, in words, text, sentences, be able to read, be able to write, be able to understand. So yung yung Education for All 2015 plan, preparation nangyari nga noong 2015. The central goal of EPA, yung plano ng EPA noong 2015 ay magbigay ng basic kagalingan, competency, kahusayan, okay, skill sa lahat ng batang nag-aaral para makapag-function with literacy, okay, regardless of the numerics, words and letters. So, ginugusto nitong EPA na to na masiguro na ang bawat mag-aaral ay magkakaroon ng basic na kakayahan, okay? Magkakaroon ng basic learning, matugunan ng basic learning needs para mga Pilipino sa pangkalahatan ay maging literate. Hindi lang, again, ang pagiging literate, hindi lang yan pagbasa at pagsulat ng mga letra, ng mga pangungusap.
Tutukoy din yan sa mga numero at iba pa. So, bakit tayo napunta dyan? Bakit tayo napunta sa DepEd Education for All? Bakit tayo napunta sa Inclusive Education? Bakit yan ang naging intro ko? Kasi, okay, bigyan natin ng relasyon na po sa Ebanghelyo ng marinig ng mga Hudyo mula kay Jesus na marinig ng mga kababayan ni Jesus na Hudyo, na mga taga-Nazaret, na ang Diyos nagbigay din ng pagkalinga, nagbigay din ng pagmamahal kahit sa mga taong pagano. Ang Diyos, again, nagbigay ng kalinga, nagbigay ng pagmamahal, nagbigay ng pagtulong kahit sa mga taong hindi naman mga taga-Israel, mga pagano. Nasaan yun dun sa ating ebanghelyo? Sabi dito, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit si Elias pinapunta hindi sa Israel sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta. So itong byudang taga Sarepta, hindi siya taga Israel. Lubos siya dun sa bakod, sa bayang pinangako. Hindi siya isang Israelita. Ganon din ang sabi ni Jesus sa panahon ni Eliseo, walang isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Again, yung isa, taga-Syria, okay, yung ketonging taga-Syria at yung byuda na taga-Sarepta. So itong dalawang karakter na ito, yung byuda at yung ketongin, labas sila sa bayan ng Israel. Ibig sabihin, ang Diyos naging inclusive. Naging inclusive. Hindi siya nagbigay ng restriction, hindi siya nagbigay ng limitation, na ang kanyang pagtulong, na ang kanyang pagmamahal, ang pagmamahal, pagtulong ng Diyos ay hindi lamang naging exclusive para sa mga taga-Israel. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay Diyos ng lahat. Diyos ng anumang lipi, Diyos ng anumang lahi, Diyos ng anumang kulay ng balat. Okay? Yan ang relasyon natin. The inclusivity of God doon sa kanyang ino-offer na kaligtasan. Okay? Ang kaligtasan, ino-offer ng Diyos sa lahat ng lahi, sa lahat ng bansa. Inclusive ang Diyos natin, hindi exclusive, na para lang dun sa bayang pinangakuan o bayang pangako, ang Israel. So, ano ang realization natin dyan? Tuwing may pananampalataya, tuwing may paniniwala na sila lang ang maliligtas, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Ang kaligtasan, maiwawala lang iyan sa iyo kung hindi mo tatanggapin ang Diyos at ang katotohanan. Hindi siya ang nag-exclude sa iyo. Hindi ang Diyos ang may kasalanan kung bakit hindi mo matanggap ang kaligtasan. Hindi mo matatanggap ang kaligtasan kung hindi mo siya kikilalanin, kung hindi siya ang iyong sasambahin, kung hindi siya ang iyong iibigin, kung hindi siya ang iyong paglilingkuran. Choice mo, choice ng tao ang dahilan bakit siya ma-exclude sa ino-offer na kaligtasan ng Diyos. Pero again, ang Diyos natin,
Diyos ng lahat ng tao, Diyos ng lahat ng bansa, Diyos ng lahat ng lahi. At ang kaligtasan, ino-offer niya sa lahat. Na ipagkakait lamang ang kaligtasan kung hindi siya ang tatanggapin, kung hindi siya ang sasambahin, kung hindi siya ang kikilalanin, doon lang maiwawala sa iyo ang kaligtasan. Kung hindi mo pagsisisihan ng iyong mga kasalanan, kung ikaw ay makasalanan, kung hindi mo pagdidesisyon na magbagong buhay, saka lang maiwawala sa iyo yung ino-offer na kaligtasan. Ang kaligtasan ino-offer ng Diyos sa lahat. Maiwawala lang iyan sa tao kung yung tao mismo ang magkakaroon ng kasalanan na hindi ito tanggapin. Mag-isip-isip tayo. Huwag tayo maging isip exclusive. Ang kaligtasan, ito para lang sa amin. Para lang sa amin. Hindi lang para sa mga taong simbahan ng kaligtasan. Ang kaligtasan hindi lang para sa mga taong belonging sa isang paniniwala. Okay? Ino-offer ulit ang kaligtasan para sa lahat. Ano nangyari nang sinabi ni Kristo na, look, God is not an exclusive God. Tumulong siya, nagbigay siya ng pagtulong at tinignan niya, inirelate niya nung panahon kung saan may isang ketongin na pagano, may isang byuda na pagano na tinulungan pa rin ng Diyos, kinalinga pa rin ng Diyos. Marinig ito ng nasa. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig mong sabihin sa amin? Ang ibig mong sabihin, kayo hindi nyo tinatanggap. Mas mapalad sila. Mas mapalad sila kaysa sa inyo. Kayo exclusive sa inyong pananaw. But God is inclusive. Nagalit sila. Ginusto pa nilang patayin si Jesus at ihulog sa bangin. Nung marinig nila iyon kay Jesus. Pero nagdaan si Jesus kanilang kalagitnaan. So the point is, ang Diyos ng lahat ng tao. Ang kaligtasan, ino-offer niya sa lahat. Diyos ng lahat ng tao. A God of all nations, a God of all people, regardless of tribes, regardless of ethnicity. Kaya ng ating Diyos. At yung makakarinig tayo, kami lang ang maliligtas. Hey. Teka. Bakit? Okay, bakit? May mga ganyang paniniwala. Kami lang ang maliligtas. Ang nasa loob lang namin ang maliligtas. Ang nasa loob lang ng kawan namin na maliligtas. Ang nasa loob lang ng bakod namin na maliligtas. Mag-isip-isip po tayo. Ganun ba talaga? Ganun ba talaga? Ang pagtrato ng Diyos sa lahat. Para lang sa pabor ng isang grupo. Para lang sa pabor ng isang sekta ng religion. Hindi po. Hindi po. So yan ang ating pag-aaral sa kasalukuyan. Itanim natin, maging klaro sa ating isip na ang ating Diyos, Diyos ng lahat ng lahi, Diyos ng lahat ng lipi, Diyos ng lahat ng tao. At maiwawala lang ang kaligtasan. Ino-offer ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat. Ngunit kung hindi mo tatanggapin, kung hindi siyang iyong kikilalanin, kung hindi siyang iyong sasambahin, kung hindi siyang iyong paglilingkuran, sasambahin, mamahalin, kikilalanin, saka ka lang ma-exclude. Kasalanan mo. Kasalanan ng tao. Hindi kasalanan ng Diyos. Ang Diyos sinasabi, this is what I offer to you. This is what I offer to you.
Now, what is your acceptance about it? Kasi yung ebanghelyo natin ngayon, hindi tinanggap si Jesus. Yun ang titulo. Ang hindi pagkatanggap kay Jesus. Bakit di nila tinanggap si Jesus? Again, iniisip nila. Kilala na nga nila talaga itong Jesus na ito. Hindi nila din tinanggap si Jesus. Bakit? Kasi parang sinasabi ni Jesus, nagbibigay pabor siya o ang Diyos ng mga tao kahit labas sa bakod ng Israel. Sa pangyayari, galit na galit sila at gusto nilang patayin siya, iulog sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa kanilang kalagitnaan. Masyado na pong mahaba ang ating napag-usapan. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama naming lumikha, sa araw na ito, sa panahon na ito, nagdaranas ang aming bansa ng isang kalamidad, nananalasang isang bagyo. Hinihiling po namin sa iyo na tuluyan mo kaming tulungan, lalo na higit ang mga nangangailangan na apektuhan ng bagyong Enteng. Tulungan mo po ang mga nahihirapan, ang nagiging biktima ng kalamidad na ito. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang ang aming sinasamba, ikaw lang ang aming paglilingkuran, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat po sa ino-offer mo, sa ibinibigay mo, sa iniaalok mong kaligtasan. Nawa liwanagan mo ang aming isip na buong puso't isip, buong sarili namin itong tanggapin. Nananatili kaming nagpapasalamat sa biyayang ito na ino-offer mo sa amin, ang biyaya ng kaligtasan, ang biyaya na makilala mo bilang aming Panginoon at bilang aming tagapagligtas. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Stay safe, stay dry. Baka may magkasakit. Manatili po tayong tuyo, manatili po tayong ligtas. Tibayan niyo ang inyong mga sarili, lalo na dun sa mga apektado ng bagyo sa kasalukuyan. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Ero. Magandang araw.